Hello at welcome back sa ating channel. Bali ngayon nga ay pag-uusapan natin ang istorya sa isa sa pinakasikat na karakter sa mundo ng One Piece. Walang iba kundi si Red Hair Shanks. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating channel ay isubscribe mo na yan at like ang ating video dahil napakalaking tulong na yan sa channel natin. Pero syempre bago pa nga mangyari ang lahat, Red Hair Shanks. Bali itong si Shanks nga ay 13 years old pa lang ay miyembro na ng Rogers Pirate. And nakita nga natin yung appearance na to nung bago nga sumali itong si Oden sa Rogers Pirate. Kung saan nagsisilbi silang apprentice dito kasama itong si Buggy the Clown. Hanggang sa isang araw nga at malapit ng matagpuan nitong Rogers Pirate ang Laptail. Bigla ngang nagkaroon ng sakit dito ang kanyang kaibigan na si Buggy the Clown. Bali dito nga ay nagdesisyon nga sila na maiwan na lang at hindi na sumama sa Laptail. Although bata pa lang nga itong si Shanks ay pinapakita na niya kung gaano niya nga pahalagaan ng kanyang mga kaibigan na dinala niya na rin nga hanggang sa kanyang paglaki nung ngang iligtas niya rin itong si Luffy sa mga Mountain Bandits. Nung pinagsabihan nga nitong si Luffy ang mga Mountain Bandits na humingi nga ng paumanhin sa ginawa nila kay Shanks. Pero lalo ngang nagalit itong mga Mountain Bandits at sinaktan itong si Luffy. Sa pagdating nga nitong si Shanks ay sinabi niya nga na kahit tapunan siya ng alak o pagkain ay tatawanan niya lang at kakalimutan ang nangyari yon. Pero ang saktan daw kung ano man ang dahilan ang kanyang mga kaibigan ay kailangan daw magbayad kung sino man ang gumawa nito. So sa pagligtas nga nitong si Shanks kay Luffy ay nagresulta nga ng pagkaputol ng isa sa kanyang mga kamay. Dito na rin nga binigay nitong si Shanks ang straw at nagaling sa kanyang kapitan na si Roger. At sinabi niya nga na babalik niya lang nga daw itong straw at kay Shanks sa mga oras na mas malakas na siya kay Shanks. Dito nga ay mas lalong na-motivate at lumakas ang loob ni Luffy. Bali nung mga oras nga na matagpuan na ng Rogers Pirate ang Laptail at tuluyan na ngang maging Pirate King itong si Rogers ay nagdesisyon na nga siya na i-disband na ang Rogers Pirate. Pati na rin nga ang kusa niyang pagsuko sa mga Marines. Although nabalutan nga ng kalungkutan ang buong Rogers Pirate dahil nga alam nila na may execute ang kanilang kapitan, ay alam naman natin ang tunay na balak nitong si Roger. Yun nga ang mapahayag niya sa buong mundo na tunay nga ang One Piece at maraming ang mamotivate na hanapin itong Laptail. Dahil nga dyan ay napagdesisyonan nitong si Shanks na bumuo ng sarili niyang pirate crew. Dito nga ay nakilala niya itong si Ben Beckman, si Yasop na tatay nitong si Usopp, pati na rin itong si Lucky Rock. At kahit nga itong si Buggy ay niyaya niya sa kanyang binong pirate crew. Pero labis nga tinanggihan ito ni Buggy dahil alam naman natin kung anong ugali ang meron itong si Buggy. Gusto niya nga ay palaging siya ang bida at siya ang kapitan. Hanggang sa isang araw nga ay nabalitaan niya ang ginawa nitong si Blackbeard. Dito nga ay agad niyang pinuntahan itong si Whitebeard at sinabihan nga itong si Whitebeard na pigilan nga si Ace na sundan itong si Blackbeard dahil alam niya nga kung gaano nga daw kadelikado itong si Blackbeard. Dahil nga dyan ay na-misinterpret nitong si Whitebeard at hindi nga nakinig itong si Whitebeard kay Shanks. Dahil nga dyan ay nagkaroon ng resulta ng pagkamatay ni Whitebeard at ni Ace at nung mga oras nga napipigilan ni Shanks ang Marineford War ay uli na nga ang lahat kung saan binigyan niya na lang nga ng magandang libing ang dalawa. Dahil nga daw kahit kalaban niya itong si Whitebeard ay nire-respeto niya rin. Kahit nga daw itong si Sengoku ay nire-respeto niya rin itong si Whitebeard. Although hindi pa nga natin totally nasasaksiyan ang kayang gawin o ang ability nitong si Shanks ay marami nga ang nagsasabi na kaya nga daw niyang gamitin ang tatlong types ng haki. Isa na nga dyan ang nasaksiyan natin na ang pinaka-rare na Conqueror Haki nung ang ililigtas niya itong si Luffy sa Sea King. And yung isa pa ngang siguradong ability nitong si Shanks ay ang Swordsmanships. Dahil nga dyan ay nagkaroon siya ng karibal sa pagiging greatest swordsman. Yun nga yung currently greatest swordsman na si Dracul Mihawk. Although magkaribal nga sila pagdating sa pagiging greatest swordsman pero hindi naman sila totally ganon magkaaway. In fact nga ay mas naging karibal niya pa itong si Blackbeard. Hindi lang dahil siya ang nagligay ng peklat kay Shanks, dahil na rin syempre sa mga masasamang kilos nitong si Blackbeard. Dagdag na rin nga natin dyan ang banta niya sa mga pirata pati na rin sa buong world government. Bali sa bawat pagpapakita na rin ni Shanks ay nagkakaroon nga ng katanungan sa
ating kaisipan. Kagaya na lang ng biglang pagpapakita niya sa Marineford War. Dag pa nga natin dyan ang pakikipag-usap ni Shanks sa Five Elder na alam naman natin na hindi ka nga basta-basta makakapunta dito, lalo na kung pirata ka. Dahil dyan ay mas lalong nagkaroon nga ng tanong sa ating kaisipan, at sino nga ba talaga itong si Shanks? Anyway, mabalik nga tayo dito sa kwento. Bali muli nga nating masaksiyan itong si Shanks nang makita niya nga ang bagong bounty nitong si Luffy. Nalabis nga niya itong kinatuwa at sinasabi niya nga na malapit na nga daw silang magkita. Bali sa mga Yonko nga ay si Shanks lang ang walang Devil Fruit at hindi naging miyembro ng Rocks Pirate. Out of 4 nga ay si Shanks lang ang hindi kalaban nitong si Luffy dahil tinuturing niya nga to bilang tunay na kaibigan. So guys, theory naman tayo. Bali para sa akin nga sa mga oras na magkikita na itong si Shanks at si Luffy ay sobrang magiging masaya siya. Dahil nung mga oras nga na nadisband na ang Roger's Pirate ay palagay ko ay isa nga itong si Shanks sa pinagsabihan nitong si Roger na hanapin nga ang susunod or ang magtutuloy ng goal ng Roger's Pirate. Ito nga ay masasabi niya sa sarili niya at may papakita niya sa mga ibang miyembro pa ng Roger's Pirate na hindi nga mali ang taong pinili niya. Punta naman tayo dun sa biglaan na paglitaw nitong si Shanks sa Marineford War at sa Marejua. Bali marami ngang nagsasabi na miyembro nga daw ng Celestial Dragon or anak ng Celestial Dragon itong si Shanks. Kaya nga daw napakadali niyang makapasok dito sa Marineford at sa Marejua. Although pwede rin naman dahil nga hindi natin alam kung saan nga ba talaga nanggaling or sino talaga ang tunay na magulang nitong si Shanks. Pero sa kabila nga ng pagkamisteryosong karakter nitong si Shanks ay wag rin natin tanggalin sa isip natin na napaka-misteryosong karakter din ang mga miyembro ng Red Hair Pirate. What if isa pala sa mga miyembro ng Red Hair Pirate ay kaya palang mag-teleport kung saan niya gusto? Although alam ko medyo nakakatawa pero hindi naman imposible ito, lalo na nga sa inabahaba ng kwento ng One Piece ay wala pa tayong nakitang karakter na gumagamit ng teleportation. Papunta naman nga tayo sa pakikipag-usap ni Shanks dito sa Five Elders. Para sa akin nga ay yung sinabi nitong si Shanks ay patungkol kay Blackbeard dahil nga sa masamang balak niya dito sa world government. And palagay ko nga ang pinakatinutukoy dito ni Shanks ang National Treasure na tinutukoy nga nitong si Doflamingo. Nagugulat nga daw sa buong mundo. So alam naman natin kung gaano nga kautak at kasakim itong si Blackbeard. Kaya hindi na rin imposible nga hanapin niya tong National Treasure na to. And that's it. Yun na nga yung istorya ko at teorya ko patungkol kay Red Hair Shanks. At kung nagustuhan mo naman nga itong video na to ay huwag ka nang mayang i-like at i-subscribe ang ating channel. At i-follow mo na rin syempre ang ating Facebook page dahil napakalaking tulong na yon sa channel natin. Pero syempre kung may idea ka nga o teorya ka patungkol kay Red Hair Shanks ay i-comment mo na yan sa baba para naman mapag-usapan natin. At syempre bago nga tuluyang matapos itong ating video ay uulitin ko lang, may teorya nga akong binanggit dito na pwedeng mangyari at imposibleng mangyari. Yun lang, sana nagustuhan mo. Peace! At bago nga tuluyang matapos itong ating video ay sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang ating video at i-subscribe ang ating YouTube channel. Peace man!